Ayan mga kababayan, welcome back for another live streaming at nagbabalik muli ang inyong lingkod, Mirador Pico at your service mga kababayan ko. Ayun, maganda-ganda at umaatikabong na naman ang ating tatalakayin ngayong issue, ano? Especially dito sa, of course, BDS pa rin, no? At yung mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo na tinatawag nilang tulog-tulog. Oo. No, kasi tinatawag nilang tulog-tulog daw ang ating presidente, mga kababayan. So ngayon, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang literal na fake news, ha? Mga kababayan ko, kayo ba naniniwala ba kayo na itong mga DDS nagsasabi ng totoo, mga kababayan? Ha? Naniniwala ba kayo mga kababayan ko na nagsasabi ng totoo ang mga DDS? Dati pa naman natin alam mga kababayan na kung saan itong mga DDS ay ano po, ay pinagmumula ng gulo, ganon. 'Di ba? Pinagmumulan sila ng gulo. Sila po nagpapagulo sa Pilipinas. O magmula sa kanilang mga puon na wala nang ginawa, kung hindi, manira o sirain ang bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Kagaya ng mga ibinibintang. Ba't natin nasasabing bintang mga kababayan? Bakit po natin nasasabing bintang? Dahil po walang matibay na mga ebidensya. 'Di ba? Walang mga matitibay na nakalap na ebidensya na nilalatag mismo sa dapat paglatagan mga kababayan. Yan yung lagi natin sinasabi, no? From the start pa lang, from the very beginning, dapat kumpletong recados ka na, kagaya ni Senator Sani Trillanes. Kahit magngangangaw-ngaw dyan, kahit tawaging sundalong kanin, kahit tawaging 'di ba? Puro propaganda. Pinapatunayan niya na hindi po propaganda ang nilalabas niya mga ebidensya. Yan ay nakalap at matibay na ebidensya. Kaya nga po handa siyang tumistigo, no? Dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Oo, kasama si Madriaga. Kaya nga po hindi na magkanda hindi na magkanda ikot ang tumbong ng mga DD sheets para sirain. Sirain po yung dapat sirain. 'Di ba? Ang dami ng hinire. Ang balita ko nga nag-hire na naman ng mga DDS trolls, no, para sirain ang ating gobyerno. Sabi ko nga mga kababayan, ano pa bang sisirain sa ating mahal na Pangulo? Ano pa bang sisirain kay Pangulong Bongbong Marcos? Presidente na siya. 'Di ba? Presidente na po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Wala nang kailangan sirain sa kanya dahil siya ay presidente na. Ganyan po, ganyan ang mga mandato ng DDS. Kung hindi manira na manira. Well, hindi naman natin masisisi. Karapatan nilang manira. Pero pag inusig sila ng batas, umiiyak mga kababayan. Kasi yung kabastusan nila mga kababayan ko, dinadala nila kung san-san. Etong mga DDS na ito, kung san-san pakalat-kalat ito Tae nga Sabi nga natin mga kababayan, tae. Pag DDS ka, tae ka. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Pag ikaw DDS ka, tae ka. Kung san-san ka nakikita mga kababayan. Tulad na lamang po nito, nung tatalakayin natin mga kababayan, kung gaano pinatunayan ng mga DD sheets na sila ay tae, mga kababayan. Siyempre, papakita ulit tayo ng pruweba as usual. Di ba? As usual, hanapan tayo ng ebidensya. Asan ebidensya mo, Mirador Pikwa? Asan ang patunay mo na tae kami? At pakalat-kalat lang kami kung san-san. Ito po, patunay sa concert po. Siguro naman marami na sa inyo nakakaalam, mga kababayan ko, na kung saan may nambastos na naman ng DDS sa isang concert. At hindi lang basta concert mga kababayan, sa isang legendary concert ng mga metal.
Which is yung Wolfgang, mga kababayan. Sino ba ang hindi nakakilala sa Wolfgang? Siyempre yung mga timawa lang, 'di ba? Pero tayo kilala natin ng Wolfgang. Yan yung mga panahon na tayo ay ano pa, no? Bata-bata pa. Okay? Papatunayan po natin, mga kababayan, kung gaano kabasura ang ugali ng mga tampalasang kutong lupa. No, tandaan niyo po, tampalasan na kutong lupang mga DDS, or mga pro Duterte. Ito po, mga kababayan, lalatagan ko kayo ng ebidensya, ha. Baka sabihin kasi ng mga DDS diyan, puro kawento, wento, lamawenta. Ito po, patunay, mga kababayan, na kung saan nagba-viral po ito, mga kababayan, viral na viral po ito sa lahat ng social media platform, at ang daming galit na galit ng mga fans ng Wolfgang, no, na mga DDS din, yung mga ibang DDS. Ito, pakinggan nyo, ulitin natin. May sumigaw kasi rito. Ayan, mga kababayan, narinig niyo, mga kababayan? May sumigaw doon sa concert, sa Return of the Comeback ng Wolfgang, sa concert ng Wolfgang, na sumigaw na Pacquiao BBM. Isang DDS po. Ngayon, itong mga tao nagulat ngayon. Kahit itong vokalista ng Wolfgang, mga kababayan ko, ay narindi ang tenga kasi it's a very memorable comeback sa Davao City. Sa Davao City po nangyari ito, mga kababayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, pinakita nitong kulangot na DDS na to kung gaano ka-toxic ang mga DDS. Kung gaano ka-toxic ang pag-uugali ng mga pro Duterte, mga kababayan. Dinadala po yung kabobohan kahit saan. Biruin nyo, concert. Ang sabi nga nung vocalist ng Wolfgang, get the fuck out of here. Sabi nga, umuwi ka na nga, sabing ganon. Umuwi ka na nga. Tapos pinapauwi siya ng mga fans doon. Nakakahiya, 'di ba, mga kababayan? Kung sino man yung tao na to, dapat ma-interview to, 'di ba? Makuha na ng panig niya kung bakit siya nagsisisigaw doon at pinapasok ang politika sa usapin ng musika. Magkaiba po, magkatunog lang, magkatunog lang. Musika at politika. Sa dulo lang nagkakatunog. Pero magkaiba po yan. Magkaiba po yan. Sabi nga ng vokalista, I don't care about your fucking opinion regarding on this shit. May kompleto kasi video yan eh. Pero, 'di ba? Umuwi ka na lang. Get the fuck out of here, sabing ganon. Kasi nga, iba nga naman kasi, mga kababayan, ang usapin ng politika sa musika. Ang pinoportrait ng rito ng Wolfgang sa kanilang pagbabalik sa sa genre na ito, itong mga metal, okay? Ay yung musika po ng metal, binubuhay po muli nila. Pero itong tanga-tanga na DDS, mga kababayan ko, pakalat-kalat nga, nga eh. 'Di ba? Pakalat-kalat tong kumag na kupal na to na hindi naiintindihan na siya ay nasa concert, mga kababayan. Dinala po yung pamumulitika niya doon sa concert, kaya na bad trip, pinalayas. Kayo, mga DDS, no? Yan yung sinasabi nyo, lagi yung pinagmamalaki. Proud to be. Proud to be. No? Kaya no wonder, mga kababayan ko, mga pro BBM dyan, no wonder kung bakit ganyang katoxic ang community ng Duterte.
'Diba? Kasi bakit po? Ganyan din kasi sila pinalamon ni Duterte nung panahon na siya ay namumuno. Okay lang mambastos basta Duterte ka, 'di ba? Oo. Yaan ang naratibo na pinakalat ng Duterte. Okay lang mambastos basta Duterte ka, 'di ba? Okay lang pumatay basta Duterte ka, 'di ba? Okay lang mangwalang ya ng Republika ng Pilipinas at magpakatuta tayo sa China basta Duterte ka, 'di ba? Yan ang pinamana ng matandang hukluban na mamamatay na sa dahik at nakakarton at abo na iuuwi dito mga kababayan. Yan po ang pinamana ng poong nila. 'Di ba? Ah. 'Di ba? Yan po. Kaya natatawa, ang dami natatawa mga kababayan pag sinabi ikaw DDS ka. Ako kung tutusin mga kababayan, nung panahon na kami magkakasama nila Banat Bay, nila bata kami nila Banat Bay, nila pangalan nito, sila Nino Barsaga, yan. Nung mga panahon na kami ay binabayaran ng mga Duterte, ng mga alipores, okay, ng dating administrasyon para siraan si Leni Robredo, mga kababayan. Kami po ay talagang talagang nagdalawang isip. Sabi namin bakit nagkakabayaran na? Normal lang kaming grupo, normal lang tayong, sabi ko kako, normal lang tayong vlogger. Bakit may mga ganito palang sistema na bayaran? So ang ginawa namin, alam ko na mga umalis, ang dami umalis. Kasi nung si Mocha Uson na yung Mocha Uson na yung tawag dito, nag-generate, okay, ng mga trolls, okay, ng mga bayaran trolls. Nung nakaraang administrasyon pa sila nag-build, mga kababayan, nung nakaraang administrasyon pa sila nag-build ng makinarya ng mga trolls. Alam namin yon dahil bakit? Kasama namin ang mga OG, OG. Which is sila Nino Barsaga, mga kababayan. Okay? So ang tendency ang nangyari, mga kababayan, dahil hindi namin maatim, no? Lumayas kami. Umalis kami. Umalis po kami, mga kababayan. Lumayas kami sa puder ni Digong dahil ganun pala ang kalakaran, bayaran. Di bali na kami ay mahirap basta meron kaming prinsipyo at dignidad. So suporta kami kung kanino namin gusto sumuporta. Ika-campaign namin kung sinong gusto namin i-campaign, 'di ba? Pero hindi namin kailangan bayaran para lamang masabi na ganito kami, 'di ba? Na mayaman kami, na may pera kami, ganon. Hindi ganon. Prinsipyo at karangalan para sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Kaya simula noon, mga kababayan, natandaan nyo, 'di ba? Bumaliktad pa, naging antay pa si Banat Bay, 'di ba? Nag-antay pa. Tapos nabalitaan namin si Banat Bay, inoperan pa ng mas malaki para bumalik. Kinausap ulit ni Mocha. Pero si Nino Barsaga, hindi na bumalik. Hindi na bumalik si Nino Barsaga. Umalis na siya. Kasi nga nagkaroon ng mga ganyang klase bayaran. Magulo yan, pera. Magulo yan, mga kababayan. Ikakapahamak mo yan, ikakamatay mo yan, pera. Pagka yung mga ganyan bayaran, syempre bayaran ka. Ikaw nakakalam ka ng mga lahat ng galawan ng mga Duterte, yung mga kung paano gumagalawan trolls nila, pwede kang itumba anytime. After ng mga ganyan, pwede kang itumba. Kaya si Banat Bay hindi na nakatanggi. Hindi na nakatanggi kasi si Banat Bay, siya yung maraming alam. Siya yung maraming alam pagdating sa mga transaction, kung sino yung mga binabayaran nila. Alam ni Nino Barsaga yan. Alam ni Nino Barsaga yan. Diba na, panood nyo nga sa Vengador, mga kababayan, sa episode namin sa Vengador na kung saan special guest si Nino Barsaga ni Boss Mike sa ni Mima Alicia. Kasama nila, diba? So naging guest doon, binulgar doon ni Nino Barsaga. Panoorin natin to. Para 'di ba?
para naman na hindi naman lingid sa kaalaman nyo, 'di ba? Kung sino yung mga ano, talagang mga OG, literal, 'di ba? Oh, eto. Oh. Pero si dating VP Lenny, nabayaran daw. Paano nabayaran ni VP si Lenny? Unang-una, sabi ko nga kanina sa live ko, si Lenny Robredo, natapos niyang pagka-vice president, ngayon mayor na, walang naging kasong graft and corruption. Pangalawa, si VP Sara, hindi niya pa natatapos ang kanyang pagka-VP, may kinasangkutan na graft and corruption na hindi niya maipaliwanag. Bakit? Bakit hindi maipaliwanag? Kasi nga alam niya sa sarili niya yung ginawa niya. Speaking of sinabi mong fake news, yung fake news ang tinatanong ko sa'yo eh. Kasi nung panahon kasi namin, nung nandun ako sa kapila, nung sumusuporta ako noon, sa mga Duterte, nung sumusuporta ako noon sa mga Duterte, ito ang masakit kasi. Marami inaanyayahan sila na mag-grab. Hindi rin po pinapanood ko kanina pumunta. Diba? Yung sinuway mo, ang utos ng tatay mo nila. Ang problema kinakaharap ng mga Duterte, kukunti. Panukurin po natin ito. Kailangan mo kasama mo si Lenny. Kanino kayo malis-sukis nila? Kailangan maganda kapon po ba yung natin try? Panukurin. Tapos po, hindi issue na nagsalita. Ano masasabi nyo dyan? Guys, panukurin niyo po ito. Kailangan makasama mo si Lenny. Kanino kayo malis-sukis nila? Kailangan maganda kapon po. Maganda kapon, dating Jessica Aguirre. Maganda kapon na ito. Pero ba, wala ni Aguirre yun. Sabi ko, kwatos nila. Sabi siya, crowd sa dating Jessica. Kasi natin siya na Halika natin yung ano. Isa pala ito ng balako kay Lenin. Nandun naman siya. Kaya nga matalino siya eh. Oo. Ako lulutang ako ng naga. Kaya mo security ko pag malis. Yung hotel na tinutuloy yung kuron. Mas. Pagkain ako. Kaya ako sa puno. Tapos sisirain mo si Lenin. Yun yung trabaho mo dati. Sinuksan mo naman tingin. Oo, tapos sisirain mo. Pero ito na. Pagkakaisa nila. Tapos sa natin. Oo. Pagkakaisa na tayo. Yeah, kay Sara at kay Lenny. Ayan, narinig nyo, di ba? Narinig nyo mga kababayan kung gaano kawalang ya ang bayaran noon. Di ba? Kung gaano, lantaran, biruin nyo, pinapapunta pa si Nino Barsaga, doon sa Naga, para humanap ng butas kay Lenny Robredo. Narinig nyo meron pa siyang security na limang security na binibigay ng administrasyon ng mga Duterte noong panahon na yon. Imagine niyo mga kababayan, tapos itong mga Duterte, itong mga pro Duterte na ito, nagpapatunay ng kabastusan talaga. 'Di ba? Mungkatin nyo doon sa hindi naman rally yung pinuntahan ng Gago na DDS. 'Di ba? Ano po 'yun ng Wolfgang mga kababayan? Oo, concert po 'yun ng Wolfgang. Pero itong bobong DDS na ito, naghuhumiyaw doon, nagsisisigaw doon, na pakyo daw BBM. Ayun, pinalaya si Gago. Pinalayas yung tampalasang kutong lupa. Oo, pinauwi po mga kababayan. Baluarte pa po ng DDS yun mismo sa Davao City kung saan nag-concert ang Wolfgang. Kaya pinapatunayan natin na yung mga ganong klase, yun yung mga klase ng bayaran mga kababayan. Mga klase ng bayaran yon na tinutumbok Nino Barsaga. Yung kauna-unahang OG. OG na inuutusan para humanap ng butas
sa mga kalaban ng mga Duterte. Kahit magpasa hanggang ngayon, 'di ba? Laganap po, laganap po ang mga ganyan sistema sa kanila, 'di ba? Oh, yung nag-leak na video na kung saan nabanggit po yung salita or yung boses ni Madaraho, kausap niya yung isang babae, 'di ba? Nataranta si Madaraho, 'di ba? Kasi naka-record no ng istapa ng pera, 'di ba, ng pambayad doon sa mga class D na mga trolls. Yon, ganon. Kaya hindi natin masisi yung mga ibang kababayan natin, mga kababayan na kung saan magalit din dahil pakalat ng pakalat ang mga Duterte ng kanilang mga trolls para sirain ang gobyerno, para sirain ang bansang Pilipinas. Sila lang naman talaga nagpapagulo, real talk, 'di ba? Sila lang ang nagpapagulo ng mga sistemang ganito. Kagaya nito, mga kababayan, yung meron tayong nagiging topic na ganito, pero pagdating sa argumento, wala pong maibato ang mga DDS. Ang binabato lang nila, ayan, tabingina pa nga mo. yan yung mga yan yung mga nila, kaya lang nilang ibato sa atin dito ng mga vlogger. Bakit, mga kababayan? Yan lamang po kasi ang laman ng utak nila. Tae. Yan lamang po ang laman ng utak ng mga DDS. Tae. Di ba? Oo. Ganyan, tingnan nyo, mga tirada nila, pambata na lang. Hindi po sila makasagot kagaya ng ibang vlogger nila. Kagaya po ng mga Duterte itself. Duterte itself, mga kababayan. Hindi nila kaya sumagot sa kanilang mga kinaharap na problema. Especially itong mga impeachment at yung 51 billion ni Pulong Duterte na until now ay iniiwasan. Oo, iniiwasan po, mga kababayan. Kaya ang sinasabi nila most of the time, ang naratibo na pinapakalat nila, maleta. Yan ang bagong naratibo nila. Maleta, nabigyan ka ng maleta, binayaran ka ng maleta. 'Di ba? Puki ng ina nyo, bago naman sana. Bago-bago naman sana, wala na bang iba? Wala na ba kayong kayang banggitin kung hindi ang mga kataga na yan? Kaya na para daig pa kayo ng mga kabataan natin ngayon na gumagamit ng utak. Mga DDS. Daig pa kayo, 'di ba, mga kababayan? Daig pa sila, itong mga DDS na ito. Daig pa ng mga kabataan natin ngayon na marunong mag-isip ng tama. Hindi baluktot, hindi baluktot ang tanga kagaya nila Baste, 'di ba? Na may ka-jamming pa. Join, no? Tapos yung tatay nila na lulong sa fentanyl. 'Di ba? Na in-interview nga ano raw pakiramdam na nakaturok ng fentanyl. Hay daw, 'di ba? Kaya nga sabi natin, mga kababayan, sila ang nagpagulo sa bansang Pilipinas magmula nung pinasok nila yung moro-moro po sa Mindanao. Okay? Kasi may moro-moro diyan 'di ba? Pagdating sa politika na tinatawag, moro-moro politics kung tawagin. Patayan dito, patayan doon. Dinala po nila rito sa Luzon. Oo. Kaya yung mga umalis sa Mindanao, yung mga umalis po sa Mindanao at pumunta dito sa Luzon, gusto nila ng katahimikan dahil ang sabi nga, karamihan ng i-interview ko ng mga taga Mindanawans, bakit kayo napunta rito sa Kasi magulo ron. Magulo sa Mindanao talaga. Nung panahon dati, gera rito, may mga terorista, walang katahimikan. Wala pong katahimikan, sabi nila. Kaya ngayon, pumunta sila rito para magbagong buhay. Kaso sinundan sila. Sinundan po sila ni Duterte at dito pinalaganap sa Luzon yung mga patayan. Kung paano maglaro sila sa politika, dinala po nila rito sa Luzon.
'Di ba? Dati hindi naman ganito kagulo ang politika natin. Hindi naman kaganito kabalasubas ang politika natin. Meron tayong tinatawag na privilege of speech. 'Di ba? Meron tayong pribilehiyo na mga tuwiran. Pero nung pinasok tayo ng mga Duterte, pumasok ang mga Duterte rito, pukin ng ina, wala nang tawag dito, wala nang kapayapaan. Puro maririnig natin sa bibig, patayan, papatayin kita, putang ina nyo, yung mga ganon, 'di ba? Oo, yun yung mga pinapakalat nila na yung pagpatay ay okay lang, yung pagmumura sa Diyos ay okay lang, yung paghamak sa Panginoon Diyos ay okay lang, basta Duterte ka. Yun. Yun ang matibay na pinapakalat nila. Okay lang, bastusin mo, magulang mo, basta maka-Duterte ka. Oo, kasi nga si Sayad nga kasi, hindi niya nire-respeto si Digong. 'Di ba? Mismo si Lustay, Sayad Lustay ang nagsabi, wala akong pakialam sa tatay ko. 'Di ba? Kaya pag kayo nababato ng katotohanan, ang sasabihin nyo na lang, bangag, tabingi mata, tabingi panga. 'Di ba? Dahil real talk mga kababayan, yung sinasabi po nila regarding sa ating mahal na Pangulo na natutulog daw. Natutulog daw ang ating mahal na Pangulo sa pansitan. Meron ba natutulog mga kababayan na kung saan 'di ba? Literal na nagtatrabaho, literal na may ginagawa para sa bansa. Yung BP Sara nila, kung ating nguhungkatin, asan po ba si BP Sara? Asan ba ang BP Sara nila? Sige nga, nasaan po? Di ba hindi natin mahagilap mga kababayan? Hindi po natin alam kung nasan lupalop na yung hayop na yan. Di ba? Naturing ang Vice Presidente ka ng Pilipinas, animal ka, 'di ba? Hindi mahagilap yung spikikay mo. Hindi tawag dito, hindi mag-stay yang sa Pilipinas yung spikikay mo, kupal ka, 'di ba? Yan ganyang kakupal, yung mga ganyan yung kakupal, yung mga pro Duterte, 'di ba? Oo, tapos sasabihin nila, gusto ko si Sara. Bakit gusto mo si Sara? Ano ba nagawa ni Sara sa Pilipinas sa pagkakatanda mo? Basta Duterte ko. Ganun na lang ang sasabihin nila kasi nga walang nagawa. Wala silang mailabas na nagawa ng kutong lupang babaita na yan. Diba? Wala silang nagawa. Walang mailabas na matibay na ebidensya na may nagawa yung kupal na yan. Yang kakupal-kupalan ng puki ng inang yan. Diba? Yan yung matibay na ebidensya na walang nagawa sa bansang Pilipinas yung hayop na yan. Kung hindi maggala at kung hindi maggala at lumustay ng kaban ng bayan na until now hindi pa nasasagot ng hayop na yan, 'di ba? Kagaya nito, mga kupal, mga kababayan na nagtre-trending ngayon. Ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating bansa, kung bakit nasisira ang ating gobyerno, ang ating mahal na Pangulo. Tulad nitong nag-trending na to. Ito mga kababayan, Siyempre, delivery nila yan eh. Tangina mo, binabata niya eh. Bakit daw? Tapang pag sumagot. Ayan, tulad yan mga kababayan. Yan yung isa sa mga bagay na nagpapadungi sa ating gobyerno. Yung mga ganitong klase ng mga enforcer or security sa Ortigas to mga kababayan. Oy, shout out dun sa mga kupal na dyan, no? Hindi pa natin madaanan yan pero once na madaan tayo dyan, titignan natin at kukuha na natin ng interview itong mga kupal na to. Na kung saan dunudungisan sila ang dahilan kung bakit maraming nagagalit sa gobyerno
dahil mismo sa mababang kapulungan mga kababayan, security lang to Take note mga kababayan, security lang to. Itong mga to sa yung mga umiikot-ikot sa Ortigas, yung mga security ron. Okay, sila yung mga naghahanap buhay ng tama, yung mga lalamove rider, yung mga tawag dito, nagdi-deliver ng mga parcel, kinuha nila, kinumpis ka po yung mga yung mga tawag dito, parcel nila. Oo, naghahanap buhay lang, 'di ba? Oh, ganito yung mga kasi tinuro ni Digong 'di ba? Ganito yung mga ganitong klase ng pag-uugali ng mga enforcer. Yan yung tawag dito, tinuro ni Digong yan, mga kababayan. Okay lang umabuso ka basta maka-Duterte ka. Oo, 'di ba? So sigurado itong mga enforcer na ito, ilan to? 4 na enforcer, traffic ba to o sa local unit to? Oh. Etong mga ito mga kababayan, ito ang nagpapatunay na okay lang maging duaya, okay lang maging abusado, basta Duterte ka. Oo, 'di ba? Ganyan ang kalakaran ng mga Duterte, ganyan ang mga kalakaran ng mga DDS na tanga. 'Di ba? Hindi talaga never ever gumamit ng utak yung mga punyeta na yan, 'di ba? Kaya ito matibay ito na ebidensya, sikat na to sila Manong 'di ba, security. Kung anong rito, no? Maganda to, masampulan to ng gobyerno Oo, masampulan to. Kaya dapat ito masawata to, yung mga ganitong klase ng pag-uugali. Kasi raan ng gobyerno to yung ugali na pinamana sa kanila ni Digong, mga kababayan, dala-dala nila kahit sa mga normal na maralita, 'di ba? Normal na nagtatrabaho. Imagine niyo, 'di ba mga kababayan, mga mga rider yan na di-deliver lang ng parcel para dun sa may mga order. Siguro sumilong lang sila doon. Tapos siguro bawal sumilong, 'di ba? O ngayon, no, dahil sa mga kupal kasi, kinumpis ka ngayon yung kanilang 'di ba? Kinumpis ka ngayon yung kanilang mga parcel, 'di ba? So dapat kung ganoon, 'di ba? Kung nakikisilong lang, wala namang violation or kung bawal man mag-stop over doon, dapat sabihan nila, 'di ba? Hindi yung kukunin yung parcel, nakakala mo naman sila yung nagbayad, 'di ba? Ganyan kasi yung pinamana ni Digong mga kababayan ko. Ganyan, mana-mana lang yan, ika nga. Okay lang mang-api ka ng kapwa, basta Duterte ka. Okay lang mangupal ng tao, basta Duterte ka. Okay lang mambastos ng kapwa-tao, basta Duterte ka. Yan po ang naratibo na pinamana ng mga ng dati nilang puon. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The